Magandang oras mga ka-TH. Meron tayong bigyan ngayon ng reaksyon. Ito ay tungkol sa mga parang totoong Yamashita Gold Bars na magandang pagkagawa. Kaya nga marami ang napipiki nito. Kaya para sa ating mga bagong ka-TH na hindi pa nakakita ng mga piking gold bars at paano ba malaman natin kung piki ito, di ba? At sa mga nagnanais na bumili nito, ay magandang panoorin ang videong ito para hindi kayo mapeke. Okay, so dito itong pinakauna meron tayong naglilinis. Nakapintura siya ng itim Tapos ginagamitan niya ng gasolina para matanggal yung itim. Para sabihin na talagang coated with alkitran. Pero hindi ganyan kanipis ang alkitran. Yan kaagad ang unang tingnan. Pintura lang yan na itim Ang binabalot sa mga gold bars ay alkitran. Medyo makapal ito. Kaya ito, pinapakita niya sa buyer. Pinapakita niya sa buyer na talagang balot siya sa alkitran. So yan, meron siyang marka na Java Gold Bars. So ito, maraming napipiki nitong Java or Japanese Gold Bars galing sa Java, Indonesia. Panahon ng gira ito. Meron kasing mga gold bars na nakuha sa Java, Indonesia na may marka na Java, pero hindi ganyan. Ang talagang gold bars ng Emperor ng Japan, yun kasi lahat ng nakuhang mga ginto ay pinatunaw ng Emperor at gumawa ng standard nila na timbang na ginto. Malalaking gold bar ang standard ng Hapon. At ang marka noon ay kanji at saka serial number lamang. Walang mga nakalagay na Java Gold Bars or Sumatran or Cambodian at kung ano-ano pa na nakalagay. Wala. Kasi silyo lang ng Emperor ang nakatatak sa gold bar at merong serial number. Okay, kaya at hindi gaanong refined kasi katutunaw lang ng gold bars. So hindi siya na finish. So tinatawag ito na Dory Gold Bars. Dory Gold Bars medyo rough. Galing pa mismo sa hulmahan yan, hindi pa yan pinakintab. Kaya ang mga Yamashita Gold Bars ay hindi yun yung ganito na meron ng mga marka and then makinis na siya. Hindi ganon. Makikita pa yung grano, yung texture ng hulmahan, ng hulma. Yun ang Dory Bars. Yun ang Emperor Treasure na mga gold bars. Okay, so patuloy tayo dito sa video. Ito, binubuhusan ng gasolina para matanggal daw ang alkitran. At siyempre, pag kinuskos yan, lalabas ang dilaw. Ngayon, yung dilaw, yan yung tinatawag na tiger bronze. Bronze lang yan, na makintab na parang ginto. Tinatawag na tiger bronze. Makintab siya, parang ginto talaga. Kaya paano ba malaman kung ginto o tanso? Padali lang, buhusan lang ng nitrate acid. Yung nitrate acid na ginagamit sa mga pawn shop. Yun, iitim yun kapag bronze. Iitim siya. Ang ginto ay lalong kikintab kapag mabuhusan ng nitrate acid. Kaya ito pagbasdan yung mabuti Ayan mga ka-TH, mga kababayan. Meron siyang marka na 99.99. Ang nakaano dito, mahalata mo kagad, baliktad Ang marka dapat naka-engrave yan. Naka-stamp, hindi yung naka-emboss. Naka-emboss siya, ibig sabihin ay hinulma siya. At yung marka ay hindi galing sa stamp. Kasi kung stamp, naka-engrave. Diba? Yun ang pagmarka sa mga gold bars Merong imamartilyo yan. Imamartilyo yung stamp na metal stamp. At naroon yung mga number at silyo ng Emperor. Imamartilyo yun, hindi yung ganito na naka-emboss.
nakaibabaw siya eh, naka-emboss siya. Kaya piki kaagad. Diba? Okay, so meron tayong susunod dito na video. Pinapakita na ng scammer ang kanyang mga nakuha daw ng mga ginto sa treasure hunting, mga gold bars. Marami ito. Ito, ayan o. Napakarami niyan. O pakinggan natin ang sinabi ha. 12 piraso ito, sir. At saka ito yung nalinisan namin. Ito yung nalinisan namin. Ayan, so 12 piraso. Yan daw yung nilinisan. Ano bang marka dito? Merong fine, 100%. Hindi na kasi lalagyan yan ng 100%. Ang mga gold bars ng hapon ay walang marka na 100%. Kasi tested yan na gold eh. Tinunaw yan eh. Kaya gold talaga yun. Hindi na yan lalagyan ng 100%. So diyan, mahalata kagad na piki. Bakit lagyan ng 100%? Sa mga gold bars na moderno sa panahon ngayon, mayroon lang nakalagay na 99.999. Ibig sabihin ay 0.01% ang halong hindi gold sa gold bar. So mayroong konting iron yan or nickel na hindi gold na nahalo. Hindi naman pwedeng 100% diyan nagkakamali eh. Hindi pwedeng 100% gold kasi masyadong malambot kapag 100% gold. Hindi siya magiging gold bar. Hinaluan kasi yan, pwedeng nickel ang ihalo or silver. Yun yung 99.999. So magtaka tayo bakit hindi 100%. Pero dito ay nilagyan nila ng 100% eh, kaya palpak ka agad. Hindi 100% ang gold bar. Merong 0.01 na impurities. Ibig sabihin hindi gold na hinalo. Example, silver, magandang panghalo sa gold yan para titigas yung matibay yung gold bar, hindi malambot. Okay, balik tayo sa sinabi dito. Ito yung nalinisan namin. Ito. Pero yung hindi namin nalinisan, ito, sir. Oh, ito na yung kinuskos kanina, di ba? Ayan oh. Itim na maitim. Oh, ito yung maitim na kinuskos. Pininturahan lang yan eh. Dapat kung alkitran yan, hindi makikita yung marka dahil ang purpose ng pagbalot ng alkitran ng hapon ay para hindi kaagad ma-detect ng metal detector. At maano din siya, camouflage. Ibig sabihin ay kapag nasa kuweba, hindi kaagad makita ito dahil maitim. At yung texture ng espalto ay parang lupa lang, di ba? Pero dito, manipis ang pinintura niya eh. Kaya lumabas yung nag-emboss yung marka na fine 100%. Kaya mali kaagad, di ba? Mali kaagad mga katiyets. Sir, kaya tinapyasan na lang namin, sir. Ayan, so ayan. Yan yung palaging modus nila, yung mga kanto, tatapyasan daw nila. Tapos yung kanto niyan ay totoong gold yan. Ang isang kanto diyan ay paghulma nila, sinamahan nila ng gold na halagang mga 3,000 or 4,000 na halaga na gold. At yan yung tatapyasin and then ipapadala sa ipapaasay ng bibili at pag-asay ng pawn shop ay sasabihin na totoong ginto. Kaya diyan na mabudol-budol. Kasi yung pinaasay ay totoong ginto yun. At yun yung tinapyas sa kanto ng gold bar. Kaya ang tao kapag nabudol-budol na ay hindi na yung isip mabago pa. Diba? Katulad ng mga nabudol-budol sa politiko. Hindi na natin banggitin kung sinong nabudol-budol. Kasi treasure hunting tayo. So ito tinapyas ang kanto, binigay sa'yo, pinaasay mo 100% gold or sabihin natin 22 carats gold. Wala na 24 ngayon. Ang gold bar ngayon ay pwedeng 22 lang or ang iba niyan ay 18 carats gold bars. So
Yan, isang modus yan ha. At isa pang modus niyan ay nilagay sa gitna. Ang totoong ginto, sinama sa hulma. And then pagbarinan nyo, yung binarina na particles ng gold bars, yun ang ipaasay. At pag-asay noon ay lalabas na ginto talaga dahil totoong ginto ang nilagay sa gitna ng gold bar. Kaya yun, sa mga hindi nakakaalam ng modus na ito, ngayon nalaman nyo na. Katulad nito, itong hinati ha. Itong hinati dito na gold bar, itong sa kaliwa. Yang nilagari dyan na portion, totoong gold yan. Kaya kapag iasa yan, kiskisin yan na banda, ay lalabas dyan na gold. Pati yung gold dust niyan ay gold. Kasi nga, merong portion dyan na totoong gold. Kaya kapag nagbenta sila ay medyo mahal. Kasi may halong gold talaga yan. Pero hindi lahat ng parte ay may gold. Napipili lang yan, nasa gitna, nasa kanto, sa apat na kanto. Kasi minsan, sasabihin ng nagbenta na kahit saang kanto dyan, tapyasin mo. O confident sila magsabi kasi sila nga ang naghulma. At yung mga kanto ng gold bar ay mga ginto. Ganun lang yun. At saka ang gitna na parte ay ginto rin. Kaya kapag binarina ay gold ang lalabas sa asay. Ngayon, para makasigurado sa mga bibili ng gold bar, ay ipatunaw nyo lahat ang gold bar na yan bago ipaasay. So kapag tinunaw yan, ay siyempre hihiwalay yung totoong ginto sa bronze, di ba? At yan malalaman natin na piki ang gold. Ipatunaw muna bago bibilhin, bago timbangin. Tunawin muna ang Yamashita gold bars, ipaasay muli, at bago timbangin, bago magbigay ng presyo. Ayan, so nakikita nyo ba? Mga katiyats, balik tayo dito. Ito. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Kung talagang nakakuha ng gold bars, isang gold bar lang mayaman ka na, milyonaryo na. 6,000 na yata ngayon ang per gram ng gold bar. So sa isang kilo lang ay meron ng 6 million. How much more sa isang Yamashita gold bars? Tumitimbang yan ng 15 to 20 kilograms. So kahit sabihin natin na 3 kilograms lang ang gold bar mo, maliit, ay meron ka ng 18 million sa isang gold bar lang na 3 million. Kung 6 kilos na gold bar, yan ang standard ngayon, ay 18 times 2, magkano ba yan? 36 million ang isang gold bar na 6 kilogram. So bakit makikita mo dito sa nagtrabaho na yung kanilang bahay, nakita nyo naman ang hitsura ng lamesa, di ba? Dapat mayaman na. Makikita mo bahay kubo So diyan nila ginagawa yan sa bahay kubo. Nagtatago yan nasa bundok yan ang gumagawa niyan. Kasi kung sa syudad ay baka matiktikan, baka mapulis pa, di ba? Kaya ito, ganda ng ito, kinukuskus nila Ayan, so talagang maluluko ka. Lalo na kapag matesting mo na totoong gold bars, amig na totoong ginto yung binigay sa iyo na tapyas, yung tinapyas, ay masisilaw ka talaga sa ginto. Okay, so ito, tingnan muna natin muli Merong kulay dilaw, kulay black na gold bar, at ang nipis-nipis ng pagka-alkitran, Maitim sir, kaya tinapyasan na lang namin sir. Yan yung natapyasan namin. Kaya maitim. At saka meron din kaming hinati dito sir. Ito yung nahati. Pamilya, babala po at baka mabiktima kayo ng grupong nag-aalok ng peking gold bars. So ito na yung example mga kababayan. Ito ay year 2000 pa to na balita. So year 2000, tagal-tagal na. Nasa ABS-CBN pa si Katunyeng.
So itong pinapakita natin ng mga example ng Peking Gold Bars ay hanggang ngayon nag-circulate pa yan. Hanggang ngayon ay meron pang naluluko pero hindi lang nagsasabi dahil baka pagtawanan. Hindi na nagreklamo yung mga naluluko. Kasi mura na ang bintahan ngayon yan Binibenta lang yan ng 75,000 ang isang gold bar. Merong iba ay, kaya ang inutusan nila na magbinta niyan ay mga igurot, mga nitibo, taga-bundok. At hindi rin alam ng taga-bundok na piki pala yung gold bar na pinabenta sa kanila. Kaya maniniwala naman ang mga tao sa bayan, di ba? Kasi ang nagbenta ay igurot mga native, mga taga-bundok, nakuha daw nila sa kuweba. Tapos tatawaran naman ng mga taga-syudad, sabihin na 50,000 na lang yan. Akala nila maluko nila yung yung mga native na nagbenta. So masayang-masaya ang nakabili kasi 50,000 lang Tapos may benta niya ng 18 million. Kasi yung nagbenta sa kanila ay nakabahag. Yan yung isang modus. Yung inutusan na magbenta ay nakabahag. Mga igurot o kung ano-anong mga tribo yan. Hindi naniniwala naman yung mga mayayaman sa syudad dahil nakabahag pa At binili ng 70,000, 50,000. Ayun. So sa 70,000 ay yung ginto doon ay nasa 5,000 pesos lang Yung ginto, mura pa kasi ang ginto noon. So 1 gramo lang o 3 gramo ang nilagay sa gitna or gilid para tapyasan, para ipaasay. At kapag nakapagbayad ka na 75,000 lang isang gold bar na, akala mo tiba-tiba ka pero yun pala napiki ka pa rin ng isang nitibo na inutusan ng mga sindikato. Okay, kaya ito ang balita ni Katunying tungkol sa totoong nahuling nagbenta nito. Atin panoorin. Pamilya, babala po at baka mabiktima kayo ng grupong nag-aalok ng Peking Gold Bars. Yan ang magang balita ni Rafi Santos. Sa unang tingin, aakalain mong tunay na gold bar ang nakumpiska ng Caloocan Police kagabi. Pero dahil sa isang naunsyaming transaksyon, napag-alamang peke pala ito. Ayan ang kintab-kintab niya Mayroon pa siyang itim na alkitran, di ba? Parang alkitran, pintura lang yan Bronze, tiger bronze. Pakintab siya. Yung nilagari sa gitna, ayun yung parte na totoong ginto. At saka yung powder noon, yung dust na galing sa lagari, pinaasa yun, nasa 2 gramo or 3 gramo. Pag pinaasay sa pawn shop, ay lalabas talaga na 22 carats gold or 18. Kaya dali-daling nagbabayad ng ang bumili. Dahil mura lang Bininta lang ng 2 million, 6 kilograms yan, sa ganyang laki. Ay 6 kilograms, so 18,000, 18 million, pero binili lang ng 2 million, so meron siyang profit na 14 million ang laki ng profit, Kaya wag pasilaw sa mga kumikinang, hindi lahat ginto, mga katiat sa mga bago pa lamang. Okay, patuloy tayo sa balita ni Katunying. Ayon sa kwento ng biktimang si Elvira Ramos, nilapitan umano siya na sospek na si Maylene Marinay at inalok ang ginto sa halagang 2 milyon kada bar. Nagkaayos na daw sila ng sospek at nagkasundong magkikita sa isang palengke sa barangay Maypaho. Ayan, 2 million pala ang naibayad nitong babae, itong naghawak ng ballpen. Grabe ang mahal-mahal ng pagkabenta. Ngayon binibenta lang yan na 70,000, 50,000 kasi na siya, gasgas na. Itong lumang tugtugi na, di ba? Gasgas na ang mga Yamashita gold bars. Kapag may nagbenta sa inyo ng gold bar na may mga marka na Java, Sumatran, Cambodian, hindi yan totoo. Walang marka ang Japanese Imperial gold bars. Walang marka. Tanging silyo lamang ng emperor. Ang silyo noon ay bulaklak. Yung bulaklak na chrysanthemum.
Yun yung silyo ng Emperor Chrysanthemum. Merong siyang 16 petals. 16 petals ang silyo ng Emperor. At merong number na serial number ng gold bars. Yun lang yun, ang marka, wala nang iba. Kaya itong may mga marka na kunwari 100% daw, hindi naman talaga 100% na pure gold ang gold bar. Nasabi natin kanina, 99.99% lang ang gold. At ang 0.01 doon, yung napakaliit lang na ano, ay pwedeng silver ang hinalo. Okay, so tapusin natin ng video, courtesy ni Katunying. Dala ang 100,000 pisong down payment, nakipagkita si Ramos sa sospek at sa dalawang kasama nito. Nang iabot niya ang pera, ibinigay sa kanya ang gold bar. Pero nang suriin ni Ramos, nahalata niyang peke ito. Usapan namin, sasama siya sa office. Aba, biglang kumaripas na yung dalawa ng takbo. Nung hinabol ko na sila, nung sabi ko, nagsisigaw na ako. Sabi ko, harangin nyo. Ayan, so ito pala, hindi pala 2 million yung nakuha sa bumili. 100,000 lang pala. Ito kasi ang presyo ay 2 million. Andin sasabihin ng nagbenta na mag-down ka muna ng 100 at iwanan namin tong kalahati ng gold bar. Di ba? Siyempre, magbigay ka ng 100,000 kasi yung binigay na kalahati ay nasa 9 million yun. 9 million yun. Ang halaga, yung kalahati lang. Kaya dali-dali mong hugutin sa alkansiya mo yung o sa kahadiyero mo, yung 100,000, bigay mo kaagad sa mga ito. Kaya pagkatanggap, karipas ng takbo eh. Mabilis pa sa alas 4. Diba? Parang parang si Roadrunner na hinahabol ni Coyote. Diba? Yung ganyan yung mga Kaya pala nabudol-budol tong babae dito dahil humingi lang ng 100,000 na down payment at ang ibinigay ay kalahati ng gold bar. So 9 million ang kalahati kung 18 million ang isang buo. Kaya mabudol-budol ka talaga kasi ang liit-liit lang ng down payment eh. Grabe talaga, no? Hanggang sa ngayon umiikot pa to eh. Meron akong kakilala sa Negros na pinakita siya ng ganitong mga gold bars. Sabi ko, walang ganyan na gold bars sa Yamashita Treasure na may marka. Na Java, Sumatra, Cambodia, walang ganyan. At hindi makinis ang gold bar ng Emperor dahil bagong hulma lang eh, hindi pa yun na-refine. Pero hindi naniwala kasi totoo daw. Ay nako. Kung talagang una ka pang makakita nito, ay maniniwala ka kasi ang kwento nakuha sa kuweba ng treasure hunter, ng nitibo, ng igurot. Pero yun pala ay ginawa lang ng mga magaling mga piki. Alright, so hanggang dito lang ako mga katiyats, mga kababayan. Pag-i-comment sa inyong komento sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakadaan, nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong para lumago itong ating treasure hunting channel. Hanggang sa muli, paalam!